mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Hatid sa inyo ng Moment of Romance. Kailangan ni Maui na magtrabaho. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil wala siyang ibang pagpipilian. Lumalala kasi ang sakit ng kanyang ina. At bawat araw na walang gamot ito, ay para bang unti-unting binabawasan ang oras nito sa mundo. Kaya noong makatanggap siya ng tawag mula sa agency, kahit pagod, kahit gutom, kahit nanginginig pa ang tuhod niya mula sa paglalakad buong araw, ay tinanggap niya ang trabaho. Kahit pa nga ang totoo ay hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Basta ang alam lang niya ay kailangan niyang kumilos. Dahil kung wala siyang gagawin, ay baka tuluyang mawala sa kanya ang kanyang ina. Gabi na nang makauwi si Maui mula sa isang mahabang araw ng paghahanap ng trabaho sa Maynila. Hindi na nagrereklamo ang sikmura niya sa gutom. Dahil sa araw-araw ay halos sanay na rin ito. Pero kahit na ganon, ay ramdam niya ang bigat ng pagod sa bawat hakbang. Sa pagpasok niya sa kanilang bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping tabla, tumambad sa kanya ang amoy ng lumang kahoy at malamig na hangin ng probinsya. Nakasindi ang isang maliit na gasera sa gilid. Nagpapailaw ng madilaw-dilaw na liwanag na halos hindi umabot sa sahig. Maui! Mahina ang boses ng kanyang ina. Halos pabulong. Anak, pakikuha naman ng gamot ko. Wika nito. Napatigil si Maui. Alam kasi niyang wala nang natitirang tableta. 2 araw na silang umaasa lang sa tsaa at pahinga. Pero ayaw niyang maramdaman ng ina ang bigat ng katotohanan. Kaya naman, ngumiti lang siya, kahit masakit iyon para sa kanya. Opo, inay, sandali lang. Tugon niya dito. Pumasok siya sa kusina, ngunit wala ni isang gamot sa kahon. Wala ring pera at wala ring makakain. Napabuntong hininga na lang siya. Binitawan sandali ang kahon at napaupo sa bangko. Nakatanaw sa manipis na liwanag na nagmumula sa gasera. Tumulo ang luha niya nang hindi niya namalayan. Ngunit habang nasa ganun siyang ayos, ay bigla siyang nakarinig ng katok mula sa kanilang pinto. Tok-tok! May kumatok. Hindi kapitbahay, hindi kamag-anak, wari isang estranghero. Nagulat naman siya, dahil sa ganoong oras ay bihirang may bumisita sa kanila. At pagbukas niya ng pinto, tumambad ang isang lalaking nakakulay abong jacket. Hawak ang maliit na sobre na may nakatatak na logo ng agency. Ikaw ba si Miss Maui Gomez? Tanong nito sa kanya. Tumango siya. Kinabahan. Ngumiti ang lalaki. Congratulations! Natanggap ka sa trabahong inaplayan mo. Masayang bati nito sa kanya. Napatigil siya. Hindi niya alam kung iiyak ba siya o tatawa. Pero nanghina ang tuhod niya sa ginhawa at takot na halos pareho niyang nararamdaman. Sa Maynila ang bahay. Paliwanag ng lalaki. May kaya ang pamilya. Kailangan daw nila agad ng kasambahay. Bukas ng umaga ang alis mo. Dagdag pa nito. Kinabahan siya lalo. Bukas agad? Tanong niya dito. Oo, at tiningnan siya ng lalaki. Tila nag-aatubili.
May kailangan kang makausap pagdating mo roon. Si Brando, siya ang asawa ng amo mo. Hindi pa niya kilala ang pangalang yun. Pero sa paraan ng pagbanggit ng messenger, may bigat, may babala, may hindi pang karaniwang tono. At sa sandaling iyon, kahit hindi niya alam, nagsimula ang pagbabago sa buhay ni Maui. At ang pagdating ni Brando ay hindi basta pagdating lang, kundi isang bagay na magpapayanig sa mundong akala niya'y kontrolado niya. Kinabukasan, masyadong maaga ang alas 5 nang dumating si Maui sa tapat ng malaking tarangkahan. Hindi pa lubusang sumisikat ang araw, kaya malamlam pa ang paligid, at ang hangin ay may halong lamig at bagong amoy na hindi niya kilala. Amoy na parang pinaghalong mamahaling halaman, tuyong lupa at pabangong hindi niya maipaliwanag. Humigop siya ng hangin habang nakatingala sa mansyon. Hindi ito bahay, para itong maliit na hotel. May malalaking bintana, puting pader na makintab kahit sa dilim, at dalawang sasakyang mamahalin ang nakaparada. Parang mas malaki pa ang garahe kaysa sa buong bahay nila sa probinsya. Bumaba siya ng jeep kanina na hindi man lang tumitingin sa paligid. Pero ngayon, hindi niya maiwasang kabahan. Maui? Napalingon siya sa guard na nakasuot ng navy blue uniform. Opo, kuya. Tugon niya dito. Sige, pasok ka na. Inaabangan ka na nila sa loob. Anya pa ng guard at saka binuksan ang gate. At sa bawat hakbang niya papasok, lalo niyang naramdaman ang bigat ng lugar. Hindi ito para sa mga katulad niya, pero kailangan niyang ipilit. Para sa nanay niya, para sa gamot, para mabuhay. Sa loob ng mansyon, paghakbang pa lang niya ng ilang baitang ay bumukas ang malaking pintuan. Isang babaeng nasa middle 40s ang sumalubong sa kanya. Matikas ang tindig, nakapusod ng mahigpit ang buhok, at halatang sanay mag-utos. Siya si Ma'am Abigail, ang amo. Ikaw si Maui? Tanong nito. Opo, ma'am. Magalang naman niyang tugon. Pinagmasdan siya nito mula ulo hanggang paa. Hindi bastos, pero parang sinusukat kung sapat pa siya o kung magiging problema lang siya. Halika, sundan mo ko. Utos nito. Naglakad sila papasok. Sa bawat tapak sa sahig ng marmol, parang kumakalansing ang kaba ni Maui. Malaki ang mansyon, pero tahimik. Halos marinig niya ang tibok ng puso niya. Wala pa siyang nakikitang ibang tao. Pagdating nila sa kusina, huminto si Ma'am Abigail. Dito ka muna. Mamaya, ipapakilala kita sa ibang staff. Bawal ang tamad dito. Bawal din ang pakialamera. Simple lang ang trabaho mo. Linis, laba at asikaso ng almusal. Naiintindihan mo? Tumango si Maui. Opo, ma'am. Mabuti. Pero bago pa makalabas si Ma'am Abigail, may narinig silang yabag mula sa hallway ng second floor. Mabigat, mabagal. Parang sanay na hakbang ng lalaking may kapangyarihan, pero hindi na kailangang ipagsigawan. Unti-unting bumaba ang isang matangkad na lalaki. Nakaitim na t-shirt. Bahagyang basa ang buhok. Tila kagigising lang, pero may presensya na nakakatakot at nakakaakit ng sabay. Sa kabila ng dim light,
Halata ang matapang na panga, seryosong mata, at tikas na parang hindi basta ordinaryong lalaki. Siya si Brando, ang asawa ni Ma'am Abigail. Napatingin siya kay Maui. Diretso, walang pag-aalinlangan. Parang sinusuri kung sino ang bagong mukha sa bahay. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, nanlamig ang batok ni Maui. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paraan ng pagtingin nito sa kanya. Para kasing may alam na agad ito tungkol sa kanya. Para bang nabasa nito siya nang hindi man lang nagtanong. Sino yan? Tanong ni Brando habang dumaraan sa kanila. Yung bagong kasambahay, sagot ni Ma'am Abigail. Siya nga pala si Maui. Sa halip na tumangulang, bahagyang tumigil si Brando. Tumingin ulit ito kay Maui. Dahan-dahan, parang may pinipilit tandaan sa mukha niya. Pagkatapos, tumalikod at naglakad papunta sa dining area. Pero bago pa siya tuluyang mawala sa paningin, nagsalita siya nang hindi lumilingon. Siguraduhin mong marunong yan. Tumayo si Maui, hindi makagalaw, hindi makapagsalita. At doon, sa unang araw pa lang niya, naramdaman niyang ang mansyon na ito ay hindi lang basta malaking bahay, kundi isa itong lugar na maraming mata, maraming sikreto, at isa doon ay si Brando. Tanghali na at halos tapos na si Maui mag-ayos ng kusina. Naghihiwa siya ng gulay para sa hapunan, habang pinapakinggan ang mahina niyang paghinga. Kanina pa siya kinakabahan. Hindi niya alam kung bakit. Pero mula nang makita niya si Brando kaninang umaga, parang may tunog na hindi niya maipaliwanag na ayaw tumigil sa dibdib niya. Tahimik ang buong mansyon. Si Ma'am Abigail ay umalis para sa isang meeting. Ang ibang kasambahay naman ay nasa likod bahay. Nag-aayos ng laundry area. Kaya naman, siya lang ang mag-isa sa kusina noong mga oras na yon. O akala niya lang yon. Dahil nagulat na lang siya nang may biglang nagsalita. Isang malalim na boses ang nagmula sa likuran niya. Hindi ba dapat bawang muna bago sibuyas? Napatalon si Maui at muntik nang mabitiwan ang kutsilyo. Paglingon niya, naroon si Brando. Nakasandal sa pinto ng kusina. Nakatupi ang mga braso at nakatingin sa ginagawa niya na parang sinusuri kung alam ba talaga niya ang ginagawa. Ay, pasensya na po, sir. Mabilis niyang inayos ang paghiwa. Nagmamadaling umiwas sa tingin. Lumapit si Brando. Hindi mabilis, pero sapat para maramdaman ni Maui ang bigat ng bawat hakbang nito. Hanggang sa naramdaman niyang nasa gilid na ito ng counter. Ilang hakbang lang mula sa kanya. Hindi mo kailangang kabahan, sabi nito sa mababa at matatag na tono. Pero mas lalo lang kumabog ang dibdib ni Maui. Hindi niya alam kung saan titingin. Hindi niya alam kung tama ba ang paghinga niya. Basta ang alam lang niya ay nasa loob sila ng kusina. Silang dalawa lang. At nararamdaman niya ang presensya nitong mas malapit kaysa dapat. Bagong salta ka? Tanong ni Brando. Tumango si Maui. Kahapon lang po ako na-interview at natanggap. Tugon niya dito. Probinsyana ka ba? Pag-uusisa nito. Opo, sir. Magalang naman niyang sagot. Hindi siya makatingin ng diretso.
pero ramdam niyang nakatingin si Brando sa kanya. Hindi sa ginagawa niya, kundi sa mukha niya. Tahimik, mabigat, nakakakuryente. Hanggang sa biglang kumuha si Brando ng sibuyas mula sa tabi niya. Kinuha rin ang kutsilyo mula sa kamay niya. Dahan-dahan, hindi marahas, pero sapat para maramdaman ni Maui ang pagdikit ng daliri niya sa kanya. Ganito ang paghihiwa ng sibuyas at bawang. Sa harap mismo niya, hinawakan ni Brando ang sibuyas at hiniwa ito sa paraang mabilis, pantay at parang eksperto. Pero ang hindi maintindihan ni Maui ay kung bakit kailangang iyong gawin ng nakalapit. Nakatingin siya sa hiwa ng sibuyas, pero ramdam niyang tumataas ang init ng pisngi niya. Bumaba ang boses ni Brando, halos pabulong. Dito sa bahay, ayaw ko ng palpak. Napakagatlabi si Maui, nahihiya at kinakabahan ng sabay. Oh, naiintindihan mo ko? Hindi siya makapagsalita. Tumango lang siya. Kasabay ng bulong na halos dumampi sa gilid ng tenga niya. Good girl. Nag-init ang batok ni Maui. Halos hindi siya makatayo ng maayos. Pero bago pa siya makapaghanda ng sagot, umatras si Brando. Tumayo ng diretso at naglakad palabas ng kusina. Walang salitang iniwan. Walang paliwanag, walang kahit anong emosyon sa muka. At naiwan si Maui. Nanginginig ang kamay na hawak ang kutsilyo. Hindi alam kung ano ang mas katatakutan. Kung ang presensya ba ni Brando o ang sarili niyang reaksyon dito. Kinabukasan ay maaga ulit gumising si Maui. Nasa kusina siya. Tahimik na nag-aayos ng mesa para sa almusal. Determinado siya. Hindi siya dapat mapansin. Hindi siya dapat gumawa ng problema. Ito ang unang araw niya at ayaw niyang magkaroon agad ng masamang impresyon. Pero habang inaayos niya ang mga kubyertos, doon niya napansin ito, ang mabigat na tingin. Si Brando, nakatayo sa may gilid ng pinto ng dining room. Nakatupi ang mga braso at tahimik na nakamasid. Para bang kanina pa siya nandun. Hindi niya alam kung bakit, pero parang sinusundan nito kung paano gumalaw ang mga kamay niya. Paano siya yumuko? Paano siya huminga? Hindi pamilyar kay Maui ang ganitong uri ng tingin. Hindi siya sanay, pero pinilit pa rin niyang ngumiti. Good morning po, sir. Bati niya, ngunit hindi ngumiti si Brando. Pero nagsalita ito sa tonong hindi niya mawari kung malamig ba o may halong iba. Mas maaga kang gumising kaysa sa ibang kasambahay. Tumango si Maui. Opo, sanay po kasi kung maagang gumigising sa probinsya. Lumapit si Brando ng dahan-dahan. Hindi agresibo, pero sapat para maramdaman ni Maui na bumibigat ang hangin. Huwag kang masyadong magpakapagod, sabi niya. Ayoko. Natigil si Brando. Hindi dahil sa salita, kundi dahil may boses na paparating. Brando? Tinig ng asawa nitong si Abigail. Mabilis ang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ni Brando. Halos kasing bilis ng paglusaw ng apoy kapag nabuhusan ng malamig na tubig. Lumabas mula sa hallway ang kanyang amo. Maayos ang make-up. Nakaayos ang buhok at halatang handa sa trabaho.
Pero ang mga mata nito, matalim. Hindi galit. Hindi nagseselos. Pero mapagbantay. Tumayo agad si Maui ng tuwid. Parang sundalong na huling hindi nakaayos. Good morning po, ma'am. Tinignan siya ni Ma'am Abigail. Sandali lang, pero sapat para maramdaman ni Maui ang kaba. May kailangan tayong pag-usapan ngayon. Tumingin si Brando kay Maui. Isang tingin na mabilis pero may bigat, bago ito tumalikod at sumunod sa asawa. Nang nawala ang mag-asawa, tsaka lang nakahinga ng malalim si Maui. Pero habang nagsasalin siya ng juice, napansin niyang nanginginig ang kamay niya. Hindi dahil natakot siya kay Ma'am Abigail. Hindi dahil napahiya siya, kundi dahil may kung anong hindi malinaw na pwersa sa loob ng bahay na yon. At alam niya kung saan nanggagaling yon. Hanggang sa makalipas ang ilang minuto, papasok sana si Maui sa pantry nang bigla niyang marinig ang boses ni Ma'am Abigail mula sa kabilang kwarto. Mahina pero malinaw. Brando, nakita ko kung paano mo siya tinitingnan. Nanlamig ang likod ni Maui. Hindi niya sinasadya. Hindi siya naninili. Napatigil lang siya dahil sa kaba. Tahimik lang naman si Brando. At sa katahimikan na yon, mas lalo siyang kinabahan. Hanggang sa marinig niya ang sagot ng lalaki. Wala kang dapat ikabahala. Pero may tono, may bigat, at hindi niya alam kung para ba yun kay Abigail o para sa kanya. Hanggang dito po muna ang kwento ni Maui. Sana po ay patuloy niyong pakinggan ang kwento niya sa susunod na araw.